Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary. Mga kapatid, hindi po ba ibang pakiramdam na tayo ay binibisita o dinadalaw? Sapagkat yung pagbisita ay hindi lamang ito pagpapahayag na tayo ay naaalala. Ngunit yung pagbisita o pagdalaw ay isang pagpapahayag na tayo ay mahalaga. Ibig sabihin ng mahalaga, tayo ay pinapahalagahan, tayo ay mahal, tayo ay inaalagahan. Masarap yung pakiramdam na tayo ay nakakaranas ng pagmamahal, na tayo ay lovable, at yung karanasan na mayroong gustong mag-alaga sa atin, may nakakaalala sa atin. Mga kapatid, ang pagdiriwang natin ngayon ng kapistahan ng pagbisita o pagdalaw ni Maria sa kanyang kamag-anak na si Santa Elizabeth ay hindi lamang isang ordinaryo na pagdalaw ng isang kamag-anak. Pero makikita natin dito na ang bumisita ay ang mahal na Birhen Maria. At higit sa lahat, dala ng mahal na Birhen Maria ang kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Kadalasan, ang pagdalaw ay ginagawa ng isang nakakababa sa kanyang nakakataas na maestro o kaya naman boss o kaya naman ay sa rangko. Ngunit kakaiba po ang ipinapahayag ng kapistahang ito, ang kataas-taasan sa ating lahat, ang Diyos mismo ang dumalaw sa mag-inang sina Elizabeth at John. At dito po mga kapatid, ipinapakita sa atin kung sino nga ba ang Diyos natin. Ang Diyos na nagpakumbaba para sa ating lahat. At siyang ang Diyos natin na kataas-taasan, ang siyang bumisita sa atin sa pamamagitan ng pagbisita niya kanila Elizabeth at John. Mga kapatid, ito'y pagpapahayag na tayong lahat ay pinapahalagahan ng Diyos. At tayong lahat ay mahalaga sa Diyos, maging sino man tayo. Kahit na anuman ang naging nakaraan natin, kahit man anuman yung pagkakamali natin nagawa sa nakaraan sa buhay natin, hindi nabawasan yung pagpapahalaga ng Diyos. Na araw-araw binibisita tayo ng Diyos, maski sa panahon na tayo naghihirap, maski sa panahon na pakiramdam natin wala ang Diyos, nandiyan ang Diyos, bumibisita sa atin, sapagkat kailanman hindi naman bumaba ang tingin ng Diyos sa atin. Minsan kadalasan, tayo ang tumitingin na tayo'y hindi na karapat-dapat, hindi ka mahal-mahal, hindi mahalaga. O kaya naman, ang tingin natin sa ating sarili ay patapon o ang domina. Kaya nawawalan tayo ng gana sa buhay. Pero sa Diyos, kailanman hindi nabawasan ang pagpapahalaga niya sa atin. Kaya po ang Diyos, araw-araw patuloy na dumadalaw sa atin. Minsan ang dahil sa yung maling paningin natin sa sarili natin, na tila napakababa na ng tingin natin sa sarili natin. Hindi natin makita, hindi natin maramdaman, nandyan na pala ang Diyos. Araw-araw kapiling natin, araw-araw dumadalaw, bumibisita sa atin. Mga kapatid, lahat naman tayo may nagawang kasalanan, pagkakamali sa buhay. May mga maling desisyon tayong nagawa. Pero sana po maalala natin at maramdaman natin na tayo ay kamahal-mahal, tayo ay mahalaga pa rin sa Diyos. Ng Diyos sa buhay natin, araw-araw bumibisita upang ipaalala at iparamdam sa atin na tayo ay pinapahalagahan niya, tayo ay mahalaga sa Kanya. Sa pagbisita ng Diyos kanila Elizabeth at John na puno ng kaligayahan ng galak,
Kaya sabi na lamang ni Elizabeth, "You are most blessed among women, and blessed is the fruit of your womb. How is it that the mother of my Lord comes to me?" Tingnan nyo yung galak, pasasalamat din ni Elizabeth na dinalaw siya ng Diyos. Naramdaman niya kung gaano sila kahalaga sa Diyos. Ganon din po si Maria, ng kanyang daladala ang ating Panginoon, napuno din siya ng kagalakan. Kaya sabi niya, "My soul proclaims the greatness of the Lord, my spirit exalts in God my Savior." Ito yung Magnificat niya, yung song of praise and joy ng ating mahal na Birheng Maria, sapagkat ang pagdalaw ng Diyos sa Kanya at sa ating lahat ay pagpapahayag mismo ng Diyos na tayo ay mahal niya, tayo ay napakahalaga sa Kanya. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.